Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Mayong gabi sa dan. Happy Sabbath. Nato atong igsoon diri nga Muslim. Ala dia? Gawas. Ulag tingali. Okay. So, but anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini gagabi yun, atong, actually, kini siya natuon, sugod ba atong Martes? Nga nga mong giskutan ang about sa last days. Among giskutan ang atong sitwasyon karon. Atong giskutan ang Mateo sa ilanan sa pagbalik ni Jesus Christ. Nasintro sa pipila ka mga teksto sa Revelation. Og nini nga kagabi yon, gusto nako i-review pagbalik ang title Armageddon. Kita mo atong salidang Armageddon. Sa inyong una-una sa Armageddon? Gubat, di ba? Okay? Pero unsa man nga gubat? Kaya duha man ka klase ang gubat sa Bible. Ang literal nga gubat o ang spiritual nga gubat. Ang Armageddon ba literal o ang Armageddon ba simbolikal? Nga ang gisgutan dili political war kundi spiritual war. Atong tanawon ang mga concept sa nagakahitabo sa una-una sa uban about sa Armageddon. Arita sa word nga false assumption on Armageddon. Sinayop nga paghuna-huna sa interpretasyon sa Armageddon nga naa sa Book of Revelation. Ang uban nga mga religion naguna-una nga ang Armageddon is the prophesied location of gathering of armies for a battle during the end times. Usa kini ka gitagna kuno nga usa ka lugar nga diin ang mga sundalo sa nagainlaing nasod magtagbo og na-timing ang trabayaron nga mura og mag-away ang Ukraine, ang Russia, niapil ang NATO, karon nagtukod na sad og BRICS. So nahadlok sila nga basig ang China moapil. So ang ilang una-una literal ni nga gubat. Katon tan-awon kung literal ba ni siya nga gubat pinaagi sa Biblia. Next. Ang uban una-una uwel kuno ni siya nga conflict. Ang uban mingon nga ang Russia number 2 sa oil, ang uban ng Russia number 4 sa oil. Rumusugot tag madili nasa top 5 ang Russia sa oil producer na siya sa tibuok nga kalibutan. Sa diyang gisanction ang Russia, naglisod ang ekonomiya sa Russia, pero ni strong ang ilang ruble. Ang ruble ang ilang currency. Okay, na-weaken ang uban nga mga currency. Nga ni strong? Tungod kay dili mo baligya ang Russia dito sa Germany, sa uban, sa ilang oil, kung dili gamiton ang rubles. So nag-strong siya. Pero sa lain bahin na weekend, ang gihimo sa NATO, gi-sanction siya, gi-economic sanction. Pero ni bumirang tungod kay naglisod man sad ang Europe sa pagkaon, kaya pagkaon dito man sa Ukraine, gikuha. Okay? Unya, doon ay una-una, nga basig mag-recession ng Amerika next year. Or, apil ang Europe niya na, tungod sa gubat. So, ang una-una sa uban, nga basig mauna ni ang
sugod sa Armageddon. Okay? Ang uban nga ang participation kuno or ang participants sa Armageddon na kuno sa Russia, China, Israel o uban nga mga nasod. Mao kuno na key player. That's according to them. Okay? Ang uban nagingon nga usa na ka dramatic and catastrophic conflict. Especially one sin as likely to destroy the world or the human race. Gitawag nilang Armageddon is nuclear Armageddon. Pero atong study, itong mga niyaging adlaw, wala na yung nuclear kay kinsa may balikan sa Ginoo kung ginintanan mangbuto. Di ba? So, next, ang uban na kunahuna na sa Islamic theology, na theology ang Islam. O tani ko nga asa anatong kauban diri nga Muslim, gitawag na nila og al-malhama al-kubra. Same sa konsepto sa Armageddon, sa understanding sa uban nga matod pa nila literal conflict. It's not literal conflict but spiritual conflict. Okay? Now, ang text sa Armageddon nga gisgutan naa sa Revelation 16:12. English ako gibutan pero ako i-translate sa Cebuan. Okay? O ang ikaunom nga anghel miyabo sa iyang panaksan didto sa dako nga suba sa Euphrates. O ang tubig ni ana ni hubas aron sa paghatag og dalan sa mga hari sa silangan aron giandam. Og nakita ko ang tulo ka mga hugaw nga espiritu nga muraot baki migawas gikan sa bakba sa dragon o migawas usab sa bakba sa pintas nga mananap o migawas usab sa bakba sa bakakon nga mga propeta. Sunod, nagingon diri. Kay sila mao ang espiritu sa demonyo nga nagahimo og mga milagro aron sa pag-adto sa kings of the earth. Kings of the earth. Kung kita pasultihon, susama sa mga head of states in the United Nations. Diba? And og sa tibuok nga kalibutan. Og sila magtipok og gubat dito sa dakong adlaw sa Dios. Great day of God Almighty. The question is it spiritual or symbolic? Okay? Atong lang tao. Sa katapusan ng isang tanawa, ako miabot ingon sa kawatan. Bulahan ang nagabantay o nagalaba sa ilang mga sinina. Basi unyag mga lakaw nga unsa, ubo. O makita nila ang ilang kaulawan. Nga nang mayroon kita nga dili ni siya literal, it is because ang composition sa unsa sa iyang statement naghisgot og behold I come as a thief, naghisgot og garments, dili literal nga garment, naghisgot og hubo, dili literal nga hubo. So adunay makita nato nga gi-explain nga it's more on spiritual. Ug unsa sila pagatibungol tigumon sa usa ka lugar nga gitawag sa Hebrewanon Armageddon. So ang word nga Armageddon dili ni siya English nga word. Dili siya Greek nga word, although ang New Testament gisulat sa Greek. Pero gisulat siya sa unsa? Sa Hebrewanon nga pinulungan. Pero ang Hebrewanon nga pinulungan is wala na siya vowel sa original sa Bible sa Hebrew. Now,
usa ni siya ka spiritual nga gubat, dili ni siya literal nga gubat. Tungod kay aduna pay nag-eksistar nga gubat nga spiritual. Dili ginamit ang M16, dili ginamit ang mga missile, apan gubat between Michael the Archangel o sa dragon. Tunyagi nga mga adlaw, amo nang naidiskasan si dragon o si Michael the Archangel. So kinagubat man si dragon ug si Michael the Archangel based sa Revelation chapter 12, so dili siya literal nga gubat. Kay ang mga espirituhanon baya, mga manulunda, ang yawa, di ba na madutlan og M16. So kung adunay gubat dito sa langit, unya naghisgot kang Jesus Christ, nga nagpadayon ang gubat, so dili ni siya gubat nga literal. Kung dili usa ni kagubat nga spiritual. Nang atong tan-aw ng background sa Armageddon, asa maning Armageddon? Ang Armageddon, dito ni siya dapit sa Israel. Na ay gitawag dito kay kang word magod nga Armageddon, gikan sa word nga har, Megiddo. Mauna ang translation sa Greek. Okay? Gitranslate sa Greek og Armageddon. Pero sa uban, lahi. Now, ang Armageddon, har means mountain. Megiddo is a place. So, it is a place nga diin gitawag og bukid. Pero actually, ang word magod nga bukid, sa understanding kaniadto, pwede sad matawag nila og valley. Kay wala may bukid nga Megiddo dinhi dapit sa Israel, kundi Valley of Megiddo. Now, ang Armageddon, kung mauni ang Armageddon kadakon, gikan diri hanto diri 20 miles na siya. Okay? Ang 1 mile magulang lang gamay sa 1 kilometer. So kung mayroon kag 20 miles naara sa more or less 30 to 40 kilometers. Gamay ra, di ba? Nya man nga interpretation literal na siya. Kaya dito ko na maggubat ang China, Israel, Russia, America, which is impossible. Bisag ibutang talang og 50 kilometers. Ibutang ni mo ang tanan tangki sa China diya. Ibutang ni mo ang tanan tangki sa Amerika. Ibutang ni mo ang tanan tangki sa British. Og tanan nga mga ligoy nga mga nasod sa NATO. Magguot sila dito. Kung sa may ibut pasabot. Mga tangki, mga tanan nga mga equipments nga igugubat. Magingon lang na sila, 1, 2, 3, fire! Dili nga naguot, gaguot sila. So, dili siya literal nagubat sa atong kapanahunan karon. Pero adunay mga literal nga gubat na hitabo kaniadto sa Biblia. Pero may mga to kaniadto sa Biblia, kaya wala man sila yung mga tangke, wala sila yung mga aeroplano, wala sila tanan, mga gamit sa igugubat. So, kamay ra ang Armageddon. Sa Old Testament, na ay daghang gubat nga nahitabo. Kaniadto gamay pa man sang tao kaniadto. Unya, dili man sa tangke ang ilang gamit, wala man sila yung mga 6x guban pa. Pero sa Old Testament daghang gubat nga nahitabo diha. Diha sila mag-abot. Okay? Now, example, gubat dito sa Sisera, si Dibra o si Barak. Nahitabo na, naa sa Biblia. Witch of Endor. Nato bitang kanang manalagna nga diis adto bitaw dito si Saul. O naa diha ang Witch of Endor sa diha dapit sa Armageddon. Geographical evidences will show there's no mountain of Megiddo, but valley of Megiddo. So, gikuha na sa mapa na ang Valley of Megiddo. Now, kini magong Megiddo, nganong ang Megiddo, pirmi man may isgutan sa Biblia, unsa may naa diha. Ang naa sa Valley of Megiddo,
mo ni. Uy, North ana nga area, mauna ang Europe. Okay? Ang South ana nga area, paingon sa Africa. Ang East nga area, maunang Middle East, paingon sa Asia. So sa ato pa, highway ni siya, agianan. Okay? Mura ba Cagayan ba nga moadto ka og himuog, agi kag Cagayan. Adto kag Iligan, agi kag Cagayan. Adto kag Bukidnon, Davao, agi kag Cagayan. Adto kag Cebu, agi ka og Cagayan. Sakay og barko. So sa ato pa strategic ni siya. Sa ato pa agianan ni siya. So kung naay usa ka nasod mo conquer sa isa ka nasod, diha sila mag-abot. Okay? Diha sila mag-abot. No. Adunay tulo ka bukid surround Megiddo. O ganang nga bukid is pirmi gyapon na nato na mabasa sa Biblia. Unsa may naa diha? Number 1, Mount Tabor. Unsa man ang Mount Tabor? Kung iyon nadumduman, si Jesus Christ, kuyog niya si Peter, James, and John, dito sila sa bukid sa pagkausap. Gitawag og Mount of Transfiguration. Dili ni Mount of Transfiguration nga nas bukid nun ha. Nga tuad dito ang seminary unya itawag Mount of Transfiguration kay na may tuad dito nga di tiyak. Di ba? Di sa di mo matawag og babae, di sa di mo matawag og lalaki, di tiyak. So gibalik kay seminary man kinahanglan before sila mahimong pare, dito sila ibutang aron adunay transfiguration. Dili ni siya mao sa Israel ni siya. Himo nakita nga si Jesus gipakitaan si Peter, James, and John nga unsay senaryo mahitabo sa katapusang mga adlaw. Nga nausab ang figura ni Jesus Christ, nga nakita nila si Moses, nakita nila si Elisha. Unya, unsa may pasabot ato, si Moses namatay na banhaw, nagrepresent nga sa pagbalik ni Jesus Christ na mga tao nga nangamatay nga banhaw. Si Elisha, unsa man sa iyan role dito, siya nagpasabot nga wa man siya niagi kamatayon, gikuha man siya sa Ginoo, dala sa langit. So sa pagbalik ni Christ, naay mga tao nga dili moagi kamatayon nga maabtan sa pagbalik ni Jesus Christ. So naa kining Mount Tabor didto sa surround sa gitawag nato og Armageddon. Unsa man isa ka bukid nga naa diha? Unsa? Mount Carmel. Okay? Ang Mount Carmel diha si Elijah o si King, kinsa tong king? Rahab. Okay? Unya kato siya nga king, gina-challenge niya ang mga Israel. So niabot man ang panahon sa uhaw, walay ulan. So gusto si Elijah og makig-showdown sa propeta sa hari. So kay mo makita adunay daghang propeta si Elijah to adito og ang mga bakakong propeta sa hari to adito. Ni nagampo sila ng ilang halad dawaton sa Ginoo. Dinaagi sa paglamoy sa kalayo adtong mga ilang gihalad. So, ang kang Baal, kay Baal man ang ngalan silang Dios, grabe nagsinggit-singgit. Hilat, taman sa hilat, nagampo sa kang Baal. Pero wala gid masunog ang ilang offering. So, kang Elijah, gibubuan pa gid og tubig. Okay? Unya gidulitan, wala duliti ha. Gilamoy sa Ginoo, gilamoy sa kalayo, gikan sa Ginoo nga kalayo. Meaning to say, gidawat. So, sa ato pa ang bukid sa Megiddo, na diha ang literal nga gubat, na diha ang spiritual nga gubat, pero ang pangutana, kaning umaabot ba nga sa di pa mabalik si Jesus Christ nga nako ni Armageddon, unsa man ni siya, literal o spiritual? So akong gingon kanina sa unahan nga kini siya isa ka spiritual. Kaya di man madutlag M16 ang mga espiritu. Okay? Ikatulo,
Na diha ang bukid sa gitawag Mount Gilboa. Diha si Saul o si Jonathan namatay. Remember si Saul, giputlan og naghikog siya, iyang gisugo ang iyang kuan nga patyon siya. So imo makita na dinhi. So ato pa ang kining bukid sa Megido na di ang literal o ang symbolic nga gakahitabo. Pero ang Armageddon naa sa ikapito ka hampak. Okay? Sumong ko, ang Armageddon naa sa ikapito ka hampak. Kung ang Armageddon naa sa ikapito ka hampak, unsa may naa sa permero ngadto sa ikaunom nga hampak? Literal ba sab ni siya? Or spiritual? Kung literal, nahitabo ba ni kaniadto? Kung nahitabo kaniadto, nga ang Diyos mo'y naghimo, kinibang pito kahampak, ang Diyos basad-usab nga gahimo. Atong bisitahan ang pito kahampak. Kaya naaman ni sa Revelation 16. Pero meron nga hampak, Revelation chapter 16, verse 2, unsa? Kabahong. Basahin niyo mong Biblia, na ay kabahong nga gihatag sa Ginoo ni adtong mga kandidato sa kalaglagan. Sino ni mo ng kabahong? Naka-experience na mo kabahong? Mga bata ron, tagsa nakakitag kabahong ba? Kaya nga naman, kaniadtos mga gagmay, kami pa'y gagmay, kita nyo kong kabahong ba? Kaya bitawang, samad bitawang nga, murag atabay. Paniro. Murag galaw ba, galaw? Pero lain na magulong, kaya nakakitag antibiotic. Kaniadto, ang nahibawan nga antibiotic, pinisilindra. Pag naigit kabahong, o kabon ng pinisilin, ibutan dito sa kabahong. Ang uban, ginainom, pero ang uban, ginabutang sa kabahong. Now, ang kabahong manggod, pag igo sa imong tiil, kung init ang panahon, lain kayo ang imong bation sa kabahong. Magngulngul ang kabahong. Okay? Mo ng kabahong. Now, mo ni ang permirong hampak nga bibuan sa manununda, gibuyan sa manununda nga gisugo sa Ginoo aron sa pagpanis sa mga tao nga wala nagatuo sa iyang gahom. Okay? Next, kadua. Uy, ang dagat mahimong dugo. Kung dagat mahimong dugo, but pasabot ang mga buhing butang nga nas dagat, mga matay na siya. Kung mga matay ang buhing butang nga nas dagat, wala na'y tinapa. Ang tinapa, biyagi kami na sa isda. Wala ni mga sardinas, hukay. Kung ganahan na magyugog tinapa. Yan naman, lami man ang tinapa, di ba? Ubuan ni mo og suka. Katong suka, gid nga gikan sa tuba. Nya pusan din ni mo og sili. Di ba? Butangan ni mo gamayng asin. O niya. Wala na, paninton nagkagkaon na. Lamigin na sa parisan og dugot. So, wala siya. So, wala na siya. Kaya naman, mamatay man ang mga isda. Okay? Unsa pa? Uy, ang tubig sa mga suba, mahimong dugo. Kung mahimong dugo ang tubig sa suba, unya ang mga spring, mahimong dugo, ang nasa ilab sa yuta, mahimong dugo, anang panahon na, wala na'y trabaho ang wilam. Unsa may kwaon. Pero wala na, gi-provide na sa Ginoo ang atong kasiguruan. Naan na giandam ang Ginoo na. While nga pa niabot ng wala pa ning mga butanga, atong i-occupy ang tanang butang. Kaya pwede pa ka magtanom. Basta di pa mabalik ang Ginoo. Diba? So imo makita nga mao ni ang senaryo kaniadto og sa umaabot. Pangutana, literal ba ni or spiritual or symbolikal? Literal ni, nganong kita mo literal? Naa siya'y kapanaminan. Naa siya'y ihimplo. Asa mang ihimplo nato ani? Sa panahon ni Moses. Unsa nahitabo na panahon ni Moses?
O ang tubig nahimo dugo. So giusab lang sa Ginoo ang panahon ni Moses o sa aton ka panahonan. Pero maapektuhan ba ang mga tao nga mga buutan ani? Maapektuhan o dili na buutan akong term tingali. Kay kanira bang mga Buddhist mga buutan yapon. Una na ito Kristo ha. Ang mga Sikhism mga buutan yapon. Atong usbon kadtong wala mo dawat o wala mo tuo ni Jesus Christ. Kaya bito sa John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. O kadto lamang unsa, nagatuo, who believeth in Him, nagatuo kaniya, makadawat og unsa, everlasting life. So sa ato pa, dili maapektuhan ang mga katawhan sa Dios niining mga butanga. Alang lang to sa mga taong wala nag-respond sa tawag sa Ginoo. Number 4. Uy, ang adlaw musamot kaayo og gitawag natong kainit nga mupaig sa tao. Kini di man ni makapaig sa tao kaning adlaw. Diba? Kaya nga naman, di pa magay na makaitong basta na lang kay sunblock. Pilang sunblock ron. Dili kita mabalaka kung itong daan. Ingon pa sa akong amigo nga nasa Union. Nakaadto siya sa Africa, siya speaker dito. Ay, ganahan kay siya. Kay ito mo ba siya, diri sa Pilipinas. Pero pag-abot sa Africa, siya puti-puti. So, makapaig kining adlaw. Dublihon. Unya, once nga imong dublihon, ngadto sa ikaupat ka initon o ikapito ka initon, equivalent na sa radiation. Imagine nimo, na kay kabahong, uhaw pagyud kaya kaway tubig, walay pagkaon, so may imong feeling ana, makaako pag smile ana. Ang mahitaw ana, gamay lang bikil, masagiran lang gamay imong kabahong, ason bagay dito. O yan, grabe, may lang sumbagay nga ordinaryo, may akong sumbagay nga maundang lang mangihi. Number 5. Dunay kangit-ngit nga mahitabo. Dito ni mahitabo sa lugar sa mapintas nga mananap. Okay? Ato maning mga previously ato ning gipang discuss. Number 6. Mao na ni ang Armageddon. Mao na ni atong gibasa ganina. So ang Armageddon na aspito kahampak. So dili siya literal kay kinsa may maggubat malugar ka na kay kabahong. Unya, uhaw pag yun kayo. Gutom pag yun. Ang imong aral, ibutan niyo mas padaptan ba? Daplin ana, manambal ka. Ang Russia na, maugyapon. Amerikano na, maugyapon. Manambal na kinso may gubat may tabuan na. Nga puro man mo gaantos. So sa ato pa, ang Armageddon, dili ni siya literal nga gubat. Spiritual ni nga gubat. Spiritual nga gubat tungod kay ang yawa karon nga paningkamot nga ang mga tao malaglag. Spiritual nga gubat tungod kay ang Dios dili mo tugot nga ang iyang katawhan malaglag. Kay nga naman adunay mga paglutos nga mahitabo ani sa iyang mga katawhan. Ug amo nang gidiskusan ni Agi ang Matthew chapter 24. Okay? Ug ang ikapito mauna na ang pagbalik ni Jesus Christ. Imagine nimo, before mo balik si Jesus Christ, magakahitabo kining mga butanga. Tawag sa mga Muslim na siya og Isa al-Masih. O si Isa al-Masih sa doktrina sa Muslim, mubalik si Isa al-Masih. Ang naka-advantage lang sa Biblia kay gi-explain unsaon ug insay ilhanan sa iyang pagbalik. Wala ni sa ilang nga libro. Okay? Now, balik ta sa Revelation 16:12-16. O kang ikaunom nga manununda, miyabo sa iyang panaksan ngadto sa river Euphrates.
river. Ug ang tubig nahubas. Literal o dili? Ha? Kaya nga naman, makita nimo, ano ba, nahimo na ba na siyang dugo? No, dili ni siya mahulog nato og literal. Nganong ang Biblia naggamit man og Euphrates. Kini magong Euphrates mao ni ang nahitabo sa panahon nga gi-overthrow ang ginharian sa Babylonia. Ang Babylonia naghari 606 BC up to 538 BC. Gamhanan kayo ang Babylonia. Pero gi-overthrow siya sa mga taga Medo-Persia. So duha ka nasod, Median o Persians. So nag-usa sila. Giyon sa Manila pagbuntog ang Babylonia. Actually ang Babylonia lisod to nimo sumulungon. Nganong lisod sulungon ang Babylonia? Tungod kay ang Babylonia gikuralan og duha ka kural. Naana sa mga archaeological evidence. Unya ang isa ka kural pwede mapadagan ang gitawag nato og kaning chariot side by side, duha ka chariot kani bitang mga pero nga naslay duha ka kabayo nya gigukod bitaw sa gamay nga murag sakinan unya ang pero nagunit sa iyang mura og sickle diha unya magdagan duha kay ana makadagan sa ibabaw sa koral. So dili basta-basta magbungkag ang maong koral taas yan ay mga sundalo gabantay sa ibabaw nya duha ka buok lisod di mo masulong. Unya, naapagid ang tubig sa suba sa Euphrates. Dili dali matabok. Ang literal sa Old Testament gihimo nga symbolikal sa New Testament. Sa Old Testament unsa may gibuhat ni Cyrus the Great aron mabuntog nila ang Babylonia. Ang gibuhat ni Cyrus Moni naghimo siya og 200 kapin ka mga piki nga suba ang walay tubig. Unya, nagplano sila nga sulungon nilang Babylonia, itunong nila og fiesta. Kaya nga naman, hubog ang tanan nga mga sundalo. Gasalig man sila, kaya nga naman, kuan ba ya, duha ba ka koral? Hubog ang tanan sundalo. Unya, ang Ginoo na adaan sa Isaiah chapter 40, nagiabrihan sa Ginoo ang gate dito sa ilalom nga tuwa dito ang tubig. Giabrihan sa manununda. Unya, sa dihang piyesta na, ang katong 200 kapin ka mga piki nga mga suba, giabrihan. Ug ang tubig sa suba sa Euphrates, gidivert. 200 liya ka buok, gidivert ni hubas ang tubig sa Euphrates nga tagatuhod na lang. Misulod ang mga sundalo sa mga Medo-Persians. Gipampatay nila, giabrihan ang gate dito sa ilalom, giabrihan sa manulunda. Misulod ang mga Medo-Persians. Dito napildi ang Babylonian. Matod pa sa Ginoo, si Cyrus nga akong gisugo. Actually, 100 years ang Ginoo nagnalan og Cyrus. Mauni ang isa ra ka prophecy. Kay kasagaran sa prophecy sa Ginoo, dili siya magngalan. Mingon lang siya, mutunga ang hari, mutunga ang propeta. Uya, manganlan na lang dahil og si Jeremiah sa dihang naanan nito nga. Pero first time sa Biblia nga ang Dios nagngalan og Cyrus. Si Cyrus mo ni tawag og King of the East. Kay naaman siya sa East. Gisulong ang Babylonia, gihubas ang tubig, na ilong ang Babylonia. Nakaron, literal nga Babylonia sa Old Testament, na ay spiritual or symbolic nga Babylonia nga naa karon sa Roma. So ang support sa Roma nga dako kaini nga simbahan sa tibok kalibutan
mo withdraw ang support kay ang tubig manggod sa Revelation dili literal nga tubig according to Revelation chapter 17 verse 15. Ang tubig nagpasabot og tao. Kung ihubas ang tubig sa Euphrates, which is sa New Testament, dili na literal, meaning to say, ang support sa mga tao, mo withdraw. Nanay nga, di tinuod nga simbahan. Okay, dugay na lang mong alagad-alagad, wagin mo ulan ang among mga kabahong. So, yung makita nga adunay paghubas. So, dili siya unsa, literal. Okay? Pero bantayan niyo kina ay mga key players diha sa Babylonia, diha sa Armageddon nga gubat. Ang mga key players, unsa? Dragon, beast, o false prophet. Na ako'y libro nga inyong ihatag na ko sa akong ipabasa sa inyo sa libro o iyang gi-identify nini sa Great Controversy 588. The Protestants of United States, matong paning libro ha, that is a mouth of the beast, will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hands of spiritualism, that is mouth of the false prophets. They will reach over the abyss to clasp the hands with the Roman power, and that is mouth of the dragon. Okay? Gitawag din na under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. So, mo makita the Protestantism, dagang Protestant diya sa Amerika. Gitawag ang Amerika o Protestant country. Pero what happened sa Protestant country? Nandun dito magsugod ang same-sex marriage. Nganon to dito ang dako nga gitawag nato o abortion. Nganon to dito ang daghang armas. Gitawag na siya sa mga military of the biggest camp. Kay halos tanan balay na ay armas. What happened sa Protestant? What happened? Ang spiritualism ng gawas. Kana banghilyo, matumba din ang tao. Patungan sa kamot, matumba rin ang tao. Wala kung kita sa Biblia na, patungan ang kamot, ang ulo, matumba. Ako nabasa sa Biblia kung patungan bangon man. Okay? Ato pa nini libro, little by little, he has prepared the way for his masterpiece of deception in the development of unsa? Spiritualism. He has not yet reached the full accomplishment of his designs, but it will be reached the last remnant of time. So, remnant church, naa-presente ang Espiritu sa tulog kabaki. Remnant church, ato na yaging adlaw. Ang commandment-keeping church. Okay? Unya, to gather them to the battle of the great day Almighty. So, meaning, katawan sa Diyos, nga nagsimba sa Dios o bakak nga pagtulunan ang ilang gisimba mauusab ang tradisyon. So adunay spiritual battle nga kahitabo. Mao nga no wonder makita ninyo nga kung sa presentation ang Seventh-day Adventist Saturday Kuiper gitawag Sabbath, biblical Sabbath ang Saturday o ang sa Sunday it is manly made. So gibuhat sa unsa sa tao. So nangyun din but spiritualism which numbers its converts by hundreds of thousands, ye by millions, which has made its way into scientific circles, which has invaded churches, and has found favor in legislative bodies, and even in the courts of kings, head of states, meaning United Nations. This mammoth deception is but a revival in a new disguise of witchcraft condemned
and prohibited of all. Kaniadto ka ng mga witchcraft, duaw dito si Saul, hadlok ang witch pagkabalo niya nga si Saul, kaya naman, ang pagka-witch is death penalty. Ang witch sa Bible, kana bang tagna muhimalad, mulantaw kung sa imong future, maunay witch sa Bible. O death penalty kana kaniadto. Karon, dili na death penalty, misulod na sa simbahan. Tanawan niyo mga YouTube, kung ba biya kay mga presentation sa mga other denomination, mura og mga witchcraft. For they are the spirits of devils, working miracles. Tanawa, grabe na kayong mga miracles karon. Nanong wala na kaniadto. Okay? Unya, grabe, which go forth unto the kings of the earth and the whole world to gather them to the battle of that great day of God Almighty. So, imo makita, once magkagrabe ang atong mga gitawag nato og kalamidad, mag-usa ng mga reliyon aron pangayoon sa Ginoo nga malurang ang maong gitawag natong calamities. Ug katong usa ka reliyon nga tinuod, lahi man ang ilang adlaw nga igsisimba. So dili mo sunod sa adlaw nga ilang gisimba. So diha ang gitawag nato og problema. It is the battle of worship sa Ginoo. Away ni sa worship sa Ginoo, dili ni literal nga away, but spiritual nga away. Pareha sa kang Elijah, ang propeta ni Elijah o ang mga propeta sa hari ni Baal. So adunay conflict, spiritual conflict. Okay? And he gathered them together in a place called in the Hebrew tongue Armageddon. Now, itong word nga Armageddon. Ang word nga Armageddon, di ba, Hebrew word Armageddon, kung imo din tan-awon sa Hebrew, ang Hebrew word ana is harmoed. Ang harmoed meaning congregation. So kung imo tan-awon sa Isaiah 14:13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of congregation. So ang away is worship. Worship the Lord God. Ang question, which day ang iyang gitudlo? Ang gitudlo sa Biblia or ang gitudlo sa tao? Okay? Now, dili na nato na siya pamasahon tagsa-tagsa, pero nasa sa gitawag na to ang Biblia. Naingani, ang modern significance sa Armageddon sa Biblia, number 1, the enemy will try to intimidate Christians. Mao man gyud ni ang objective sa yawa, i-intimidate niya ang mga Christians. Number 2, God will overcome the enemy. Pildihon gyud na sa Ginoo ang ang mga kaaway. Pero of course, mo undergo og persecution ang iyang mga katawhan. Pero di lang angay kabalaka kay naman naamantay mga may pangagi ang Ginoo. Tanaw Salmo 21, di ba? Salmo 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Sa Bisaya na, siyo ba mga pamabalantay walay magulang? walay makulang. Ngayon nila sa mga aban, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Ginoo ako magbalantay, dili ko gusto. Hindi ka gusto na delikado. Okay? Number 3. History plays an important role in end times. Number 4. Although we cannot know the hour, we can trust God. Mamanda kabalo ka sa mabalik si Jesus, pero doon, doon na kayo. Pero we can trust God. Atong isalig ang atong pagalingon ngadto sa Ginoo. End time message, gospel will be preached throughout the whole world. Ato ning gisgutan ni aging adlaw. Prophetic events in rapid succession, paspas kayo ang prophetic fulfillment, no?
Unsa man ni nga mga panghitabo sa atong kapanahonan karon nga paspas kayo? Climate change, political conflict, mga away sa mga politiko ba? Global pandemic, economic turmoil, kalisod sa panahon. The mark of the beast will be enforced in the final spiritual battle. So, unsa issue? Worship is the issue. Worship God. O, wala na. Ganito kami gusto. Ha? Damay. Balik gamay. O, wala siya. Sa ato pa, grabe ba? Paspas kay ang propesya, no? Basi niya dili ta makabantay nga, uy, balik naman ang Ginoo, murag og kawatan. Balik naman Ginoo. So ang buhatan mo ni atong ligonon, atong kugalingon, ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug ang atong pagsalig sa Ginoo ug ang atong pagka-matinumanon. Ang Ginoo magpanalangin kanato ni nga kagabi. Amen.